Welcome to Donmar TV News Channel. Inilunsad ang unang caravan ng BBM Sara Tandem sa Mindanao ngayong araw. Ito ang unang pagsasama ni na presidential aspirant at dating Senador Bongbong Marcos at Vice Presidential aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte. Nagsagawa sila ng motorcade sa Davao del Norte kasama ang kanilang political allies sa Mindanao. Naging mainit din ang pagtanggap ng Tagum City kay Mayor Sara. Nagkaroon din ng motorcade sa Pampanga at Bataan bilang pagsuporta sa kanilang kandidatura sa Hatol ng Bayan 2022. Nagpahayag naman ng suporta kay Vice President Leni Robredo ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor at kanyang volunteer groups sa Barangay Rosario, Gumaca, Quezon. Patuloy naman ang tungkulin ni Senador Bongo na tatakbong Pangulo sa pagtulong sa mga mahihirap. Higit 3,000 residente ng President Roxas at Pontevedra sa Capiz ang pinamahagian niya ng pagkain, gamot at face mask. Nakakuha naman ng suporta si Presidential Aspirant Leody de Guzman sa mga maralitang lungsod sa Maynila. Binisita ni Presidential Aspirant at Manila Mayor Isko Moreno ang Barangay Payatas, Quezon City ngayong araw. Hindi alintana ng ilang mga residente sa lugar ang naging pag-ulan. Ayon kay Moreno, ang naturang lugar ay nagpapaalala ng kanyang pinanggalingan. Kaugnay nito, ayon sa alkalde, pagtutunan niya ng pansin ang problema sa basura. Anya, hindi dapat ito pinagkikibit-balikat na lamang. Kundi kilalanin itong industriya na nakatutulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Kasi kita mo, marami rin silang nakakot ng mga recyclable materials, katulad namin nung araw. Matapos mag-ikot sa lugar, nagtungo si Moreno sa Payatas Memorial. Dito ay nagtirik ng kandila si Moreno bilang pagunita sa mga nasawi sa landslide sa Payatas. Samantala, muli namang sumali si Davao City Mayor Sara Duterte sa hugpong ng pagbabago. Una nang umalis si Mayor Sara sa partido para sumali sa lakas CMD at maging vice presidential bet nito. Ang nakakabatang Duterte ay nagsisilbi ngayong chairperson ng dalawang partido. Tama ka Sir Glenn, basta tuloy ang support natin nation kay BBM at Sara. So wala namang iba na matino eh. Oo, totoo lang. Kung halimbawa sinasabi ni President Duterte na weak si Bongbong Marcos, kasi wala namang ibang pinapatamaan kung si Tingking Pinoy pa. Tama yung sabi ni Tingking Pinoy na wala na ba ibang pinatatamaan si President Duterte kung di si Bongbong Marcos. Aminin na natin yan. Makadi-DS ka man o hindi makadi-DS, kung ginagamit mo yung isip at puso mo, malalaman mo na yung pinaparinggan niya si Bongbong Marcos. O, kay weak leader. O, sino malakas? Si Bongo. Kailan ba lumitaw yung pangalan ni Bongo nung naging presidente si Duterte, di ba? Tapos, naniwala tayo na siyempre may kakayahan, may potential. Oo, may kakayahan. Pero agad-agad presidente, protektahan ang bansang Pilipinas, ipagpatuloy ang nasimula ng Pangulong Duterte. Yan ba yung platform of government? Good, kasi may continuity. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ginawa na nga na spokesperson ni Bongo ngayon ng presidente. Kasi bakit? Si President Duterte na ang tagasagot. Oh, di ba? Ganon kalakas si Bongo kay President Duterte. Kasi ang spokesperson ni Bongo, si President Duterte. For me ang winnable candidates sa 2022 talagang si Bongbong Marcos. Pero hindi din magkumpiyansa kasi marami din po kasi na humahabol sa kanya. Look at what happened to his mother, 'di ba? Last 1998 elections, yung tumakbo si Imelda Marcos ng pagkapangulo, then last minute withdraw niya because according to her, it will become bloody elections kapag itinuloy niya. Sana, i-pray natin na hindi mag-withdraw si Bongbong Marcos, ipag-pray natin na ma-endure niya yung lahat ng mga paninira, lahat ng mga kasiraan na ginagawa sa kanya ng mga kalaban. Tapos, may isang vlogger nga na hindi lang po dilawan ang kalaban, kundi yung pati administration ngayon kasi nagsalita ni si President Duterte against kay Bongbong Marcos, 'di ba? He accused Bongbong Marcos as a weak. Kahit na pinapatamaan ni President Duterte, hindi naman bobo ang mga tao na hindi nila mahalata, 'di ba? Halata talaga. Totoo talaga na si Bongbong Marcos ang pinaparinggan. Hello Ate Angeline, sabi ni Ate Angel 12:42 na ng gabi dito, mamaya tulog na ako. Sunduin ako ng anak ko, papunta na ako sa Sydney bukas, sir. Ate Angeline, ingat po, te. Ayan, happy trip. Ayan, pupunta na si Ate Angels. Sunduin na siya ni Jessica at saka ni Matt. Going to Sydney. Alis na siya sa Meriwa. Ayan. Ingat, te, ha, bukas.
Basta BBM po ako dato. Ayan. Ang importante, sabi ni vlogger Kent Garcia, kung totoo man daw na si BBM daw ang tinutukoy ni PRD, challenge ni Bongbong wag na pagpa-drug test siya. Oo, normal. Alam mo, wala naman iba. Yung iba nga, sina-challenge nga, anak nga ni President Duterte, pinapahubaran nga sa Senado sa hearing, hindi niya nga ginawa, di ba? That is invaded privacy. Pero, bakit? Inaamin nga ni President Duterte noon sa mga speeches niya, naggumamit din siya ng droga. Bakit nakapatakbo din siya? Mas maganda, hindi lang si BBM. Lahat sila. Correct, di ba? Bakit si BBM lang? To prove, the burden of proof, alam niyo sa totoo lang, kapag ikaw ang nag-aakusa, tandaan niyo sa mga legalidad ng mga laban. Kapag inaakusahan, halimbawa, inaakusahan ako, ang nag-aakusa, sila yung maghanap ng burden of proof. Yung burden of proof, yung magpapatunay. Nag-akusa sila eh. So kayon, kapag magpa-drug test ako, pagkatapos, 'di ba? Parang papatunayan ko sa kanila na totoo yung sinasabi nila. Parang mali naman 'yun. So that is insinuation. Hindi lang si Bongbong Marcos, lahat. Si Manny Pacquiao umamin din na gumamit din siya ng cocaine. Pero that was matagal na. Oh, bakit? Oh, kung inamin ni Manny Pacquiao, marami ding bumabati ko sa kanya. Oh, ngayon, something wrong. 'Di ba? Hindi ganun yung basihan. Kasi, yung mga nagsasabi, like for example, si President Duterte, di dapat i-change ng COMELEC. Hindi yung rule ng COMELEC, pupunta lang sa isang tao. Unfair naman yun. Tama? Ako si Bongbong Marcos, bakit magpa-drug test ako? Ako lang isa. Di lahat-lahat na, para doon talaga mapaniwalaan. O, ipagpalagay natin ngayon, halimbawa, nakadroga siya. Bakit yung iba dyan nakadroga din? Bakit matino din yung buhay nila? Kung philosophical lang, kasi siyempre, that is merely accusations. Si Manny Pacquiao, inamin niya na nag-drug siya. Marami ding nagmamahal sa kanya. Kasi nagbago siya. Ipagpalagay natin, lahat na lang. Hindi ba sila dumaan sa kabataan? Bakit ang Pangulo hindi dumaan sa kabataan? Hindi nakadaan ng drugs. Huwag isi-single out. Kasi pangit yun eh. Willing pa nga ang Pangulo mag-step down. Diba? Willing siya mag-step down. Kapag mayroong sinabi niya pa nga niya, yung 20 years niya, hindi pa nga makakompensate para sa nagawa ng mga Marcos sa bansang Pilipinas. Nakukot kasi yun eh. Ngayon, ang maganda dun, hindi sinasagot ni BBM ang lahat ng mga accusation sa kanya. Hindi niya pinapatulan. Ang nangyayari ngayon is, labanan ng mga vlogger to vlogger. Supporter ng ganito, supporter ng ganito. Ang kaibahan ng sa atin, hindi tayo binabayaran. Wala tayong kita. No? Isa lang tayo sa mga supporters. Ang sinasabi natin, ipopropose. Kung edi sa sunod o ngayong elections, kung pwede ma-amend yung batas, edi lahat magpa-drug test. Lahat kaya ng mga ganyang bagay, madali lang yan siya. Sabihin mo sa public to insinuate kasi influential ang words ng isang presidente. Okay? Pero sa bagay, kung ako kay Bongbong Marcos, magpa-drug test siya. Pero sa isang kondisyon, lahat sila, sabay-sabay sila. Iisa lang ang ipapadrug test nila. Para mapatunayan. Para hindi ito mag-i-insinuate sa mga tao. Kung halimbawa, totoo na may pinaparinggan si President Duterte na isang presidentiable gumagamit ng cocaine, si Bongbong Marcos, totoo, inakusahan din yan siya ng mga opposition during that time sa kanya, 2016 election, isa din sa binato sa kanya, yung cocaine or drugs na issue. Bakit nakatakbo? Bakit nakatakbo ng vice president? And then, kasagsagan po yan after the elections 2016, kasagsagan ng war on drugs yan ni President Duterte. Bakit hindi niya pinahuli? Bakit hindi niya pinaimbestigahan? Ibig sabihin, failure ang kanyang war of drugs. Kasi bakit? Alam pala nila hindi na yan matagal, hindi na yan bago yung issue ng droga. Wala na silang mabato, kaya nga ipa-disqualified nila. Paano naging no-sense candidate si Bongbong Marcos? Ang ibig sabihin ng nuisance candidate, pampagulo na kandidato. 'Di ba? Tumatakbo ka, wala kang kakayahan, wala kang makinarya. You cannot run national campaign. You cannot fund your national campaign. So that you will become a nuisance candidate. Pangpagulo ka lang. Yung petition, masasabi pa natin siguro nuisance. Ang daming hinakaharap ni Bongbong Marcos na kaso. And then, ngayon, nanggagalaiti ang kampo ng mga petitioners. Kasi bakit? Pinagbigyan ng extension hanggang November 22 po yata. I'm not mistaken. I am uncertain. Nagruling ang
Commission on Elections na i-extend kasi nag-appeal ang kampo ni Bongbong Marcos. Tapos, question nila, bakit agad-agad ba? Didesisyonan ka agad po yan.